Yung pang spray ko ng mga bag. So ini-spray ko lang yan dyan. So yun, welcome back again mga kabiyero. So nandito ako sa truck ko at nagpa-under na ako kanina. Pinainit ko na bago ako bumalik. So yun ngayon lang ulit ako bibiyahe. At dahil ng hindi ko muna biniyahe ko sin truck kasi nga kung maalala nyo, fully paid na yung truck. And then yun nga, kailangan ko i-transfer from BFS, Volvo Finance Service, kasi doon naka-loan. And then kailangan i-transfer sa pangalan ko, same as yung ginagawa natin dyan sa Pilipinas. Yung kapag meron tayong mga hulugang sasakyan, after payment, naka-finance siya sa bangko or sa what do you call that, sa kung anong leasing company or yung kung saan siya naka-loan or sinong lender. And then yun, so ito, inantay ko pa yung bagong registration. So yan, nilipat na siya sa business name. So kasi naka-corporate ako. So yung before, kasi it takes ilang days. Kasi nga maraming mga procedure din na ginawa sila. Hindi lang isang araw. Kasi meron pa yung mga SPA, mga ganyan. Kasi before, pakita ko sa inyo. Before it was owned by owner. So yan, VFS Canada. And then ito na siya ngayon. Yan. So yan yung aking business name, pangalan ng business ko. So yun, kaya ngayon lang ulit ako mga kabiyahe. So yan, papunta ako ng Leduc with 2 trailers. Then deliver ako ng Leduc, and yung isa ay sa lampas ng Grand Prairie. So yun, samahan nyo ako at magbubula ako. Yung trailer ko narito sa Winnipeg. Dito ako magseset ng aking mga trailers, and then head na ako ng papunta ng Edmonton, Alberta sa terminal. Doon ako magpuputol. Then deliver ako ng Leduc. Then yung isa ay sa lampas ng Grand Prairie. So yun, samahan nyo ako ngayon sa aking biyahe, and sana magtuloy-tuloy. So medyo lumalakas na. Sana tuloy-tuloy mag back to normal, at para naman tuloy-tuloy din yung atin. Ngayon lang tayo makakabawi. I mean, itong panahon na to ngayon, bayad na yung truck, dito na yung time para makabawi. And yun nga, yung kita medyo magiging okay kasi nabawasan ng monthly payment. So ang payment ko dito sa truck ko before ay 3,600 something including tax. So yun, fully paid na, wala na ako binayaran, na buyout ko na. Kasi may buyout to, after 5 years may buyout na $200 lang. And then plus yung documentation fee, and then yung disposal fee pa na tinatawag nila. Ewan ko bakit may disposal fee. And yun, ang binayaran ko nung huli is 400 something. So yun, at na-warm up na yung truck, and let's get it on.
So yan, in-sprayan ko lang ng konti. Gawa nung madumi rin, nakita ko ng konti yan. May ginagamit akong chemical. Hindi ko siya hinugasan ng ayos kasi bibiyahin naman ako. Ganyan, binawasan ko lang yung mga bag kasi sobrang dami. Medyo okay naman. At least pag uwi ko na lang siya, papahugasan lang talaga ng kailangan brushing. Sa ngayon, yung ginagamit ko kasi may chemical ako dyan. Pampakintab ng rim at saka pang bag off. Kaya pakintab ng konti yung rim. Pati yung likod. So yun. I-spray ko lang ng konti para mabawasan ng dumi. Let's get it on. Gaya na. At least malinis ng konti. Konti lang. Hindi kailangan totally malinis na malinis. Good morning again mga kabiyero. So hindi ko na napakita sa inyo yung dumating ako dito kagabi. So yan, dyan lang ako nakapark sa gilid. So ito yung parkingan dito sa Saskatoon. So narito ako ngayon sa Saskatoon. So yan, gilid lang kami na pumaparada pagka LCB kasi hindi naman kami makakaparada dyan sa parking na yan kasi for single trailer lang yan. So dumating ako dito is 1 o'clock na ng umaga sa Manitoba time. So yan So yan, kaya hindi na ako nagpa truck wash kasi nga yan hindi na mangyayari. So kaya in-sprayan ko lang ng yung chemical, yung pang bag off at saka yung tawag dito yung pang ng rim para kabintab. So yan So masasayang lang yung hugas kung bibiyahe ka din lang naman agad ng ganyan. So lilinisin ko na lang ngayon ng squeegee. So bago ang lahat, syempre yung everyday routine tuwing umaga bago magsimula, syempre. So di ko pala napatay yung ilaw ko. So check ng langis bago tayo magpaandar ng truck at bago magpainit ng kape. So yan. Kasi ang daming bag off. Kailangan ko ng spray ng bag off para matanggal yung So yung next project ko kasi is kailangan kong palinisan yung radiator for sure. Marami ng bugs yan sa loob. Para naman makahinga-hinga ng konti yung radiator. So yan. So kulang tayo ng pamunas ng langis para so yan, organize na yung aking mga strap. So hindi pa kasi ako nakakabili ng panlagay dun sa catwalk. So yan, checkin lang natin yung langis. Ang everyday routine ay mag-check ng langis bago tayo magpaandar. So yun nga pala every 35,000 kilometer ako nag-change oil. Before it was 45 nung nag-US pa ako, but ito kasi ngayon is yun nga, dalawang hila. So naging dalawa yung trabaho ng truck. So mas alagaan natin sa langis kasi nandyan ang buhay ng truck sa langis. So ang tinakbo na nito is nasa 25. So okay pa naman. Okay, all goods. So kailangan ko rin magpapalit ng or ang sunod na change oil ko kasi pabababa ko yung oil pan para kasi meron akong nakitang mga sign ng oil So papakita ko sa inyo. Magpaparesil ako ng oil pan kasi yung bilyo na yung tinakbo. Hindi naman siya tumutulo but may sign ng may sign ng leak banda ron. So ipaparesil ko yung oil pan
So yan yung mga ginawa ko nung last year. Okay naman, all goods. Yun na yung AGR cooler. Kasi ito yung pinalitan ko ng coolant reservoir, surge tank, which is used lang ito. So hanggang ngayon is still working naman. So last time nasabugan ako nitong hose. Ito yung nalilimutan kong bumili para baunin reserba. So guys, pagka sa yung mga owner operator kayo or mag-owner operator kayo, minsan magdadala kayo ng spare nito hose. Spare nito. And ang isa pa nga pala, yung mga ganyang radiator hose, maghanap kayo ng PVC na sinlaki niyan para kung pumutok man yung mga PVC na yan, malalaki na yan or yung sa taas na yan, tapos dalawang clamp, para kapag naputukan kayo ng radiator hose, dugsungan nyo lang ng PVC na itim, pang tuloy lang. Yung PVC na itim, makapal yun, yung PVC na itim. So ayun, pang tuloy lang yun. At least kasi wag kayo mag-i-stack ng ganyang rubber hose, ng radiator hose na rubber. Huwag kayo mag-i-stack kung hindi nyo gagamitin, kasi lumulutong pag hindi nagagamit at pag na-i-stack. So mas maganda yung ito pala, magpapapalit na pala ako or magpapalit na ako. Kailangan ng palitan pala to. Maitim na. Kulat ayos pa. So ito, may reserva rin ako nito. Ito, yun o, kapal ng bags. Yan, sprayan ko ng chemical ulit, then pupunta ko na lang ng SPG. Grabe ba? So ito, nagpapalit ulit ako ng gulong last week. Papalit na ako Firestone. So mas maraming gatla yan. Maganda siguro sa winter to, di kagaya ng Bridgestone, pero mas mura to. Ang presyo nitong Firestone ay presyo ng dalawa nito, kapresyo ng isang Michelin. So kaya tsaga muna tayo sa ganitong mumurahin. Ganun talaga, minsan maging practical. Wala naman sa brand yan, nasa nagamit na lang yan. So yan, magpe-pre-trip lang ako. So syempre dito tayo magsisimula sa harap. So ayan, magpe-pre-trip siya ng kanya ng ilaw para ma-check mo lahat kung gagana. Unlike ng mga iba na kailangan mo pang may nagano sa loob. So pinabalik ko yung aking luma. So ubusin ko lang kasi nakapal pa to, akala nyo lang manipis. So yun ang airport ng Saskatoon. Airport ng Saskatoon. Check lahat. Disc brake to okay siya, hindi mo alalahan yung adjustment ng preno. So yan, ito importante, hindi kumakalas. Yan, diba? Fifth wheel, another fifth wheel, yung second fifth wheel natin. So medyo lumalamig na guys. Medyo lumalamig na. So yun So ito yung Petropass. Bago lang to kaya maganda-ganda mag-park dito. Ayan, preno, signal. Alright. So ganun lang lagi.
ang routine naming mga LCV driver kung saan lang kami nagpa-park. And yun. Then ituloy tayo dito sa kabila. Double check ng chain. So may kabitan ng chain in case na bumitaw dito, hahawak pa rin yung chain, hindi na siya lalayo. Nangyayari yan guys na bumibitaw yung doon sa pintle hook. Kasi minsan pagka yung nalulubak or sa mga release, pag tumalbog siya, tutulak siya dyan. Ito, umaangat itong safety lock nya. Kaya dapat ito kasi na-slide yan pag dumislide yan paloob, aangat naman yan. Kaya kailangan nakalubog dito sa kabila. Yan, safety yan, safety. Yan ang safety niyang pintle hook na yan. Lagi may safety features, sabi nga. So yan, tapos na ako mag pre-trip. Maglinis na lang ako ng windshield. Linis na lang ako ng windshield. Grabe ba bandbag grabe. Sobrang dami. So ito guys yung pang spray ko ng mga bag. So ini-spray ko lang yan dyan. So ito muna dyan, ito lang muna sa windshield para hindi masyado matakaw sa, kasi madaling makasira ng ng wiper blade pagka lagi mong gagamitan ng wiper yan. So ito yan, pakita ko sa screen nyo. Ito yung bag off, pangtanggal talaga ng bag yan. Pang talaga sa mga nagta-truck wash o nagka-car wash, ni-spray yan. So yan, tapos wala ko ng squeegee dun, ginising ko ng squeegee. Nalulusaw yung bag dyan makikita nyo malulusaw. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano magiging itsura nyan pagka na-squeegee na. So lagi ako may dala ng ganitong chemical pang bag o para hindi mahirap maglinis. So kunin ko lang yung squeegee. Ayan, medyo madali siyang linisin compare sa wala kang gagamiting chemical. So yan, medyo hindi siya na-side ng todo kasi nga chemical lang yun. Unlike ng parang bumper kasi dito kaya gagamitan ng pababara pa ng mga konting oras nag-side yun. So yun, balik ko lang tong squeegee, then kailangan na nating lumarga dahil delivery ko ngayong gabi yung isa.
Din yung isa malayo-layo yung dideliveran niya. Sa lampas pa ng Edmonton. 5 hours pa from Edmonton. So yun. So dito na ako sa Edmonton Terminal at lalabas ako ngayon ng yard. Dideliver ko yung isang trailer sa Leduc. Then babalik ulit ako rito, Bobtail. Then kunin ko yung isang trailer. Papunta naman ako ng lampas pa ng Grand Prairie. So yun, pakita ko sa inyo mamaya. Dideliver ko lang to, dadrop ko lang. Then let's go. So na-deliver ko na yung isa kong trailer sa Leduc. Then ito, may trailer na ulit akong isa. Yung second trailer ko, yung iniwan ko sa Edmonton Terminal. Then papunta ako ngayon ng Grand Prairie, Alberta. Is almost 5 hours from terminal sa Edmonton papunta dito sa Grand Prairie. So ito yung highway. Maganda naman yung daan dito, is divided. Ito yung second time ko nang pupunta rito. Kasi last time na pupunta ko rito, wala akong dalang GoPro or anong camera na dala, kaya wala akong nakuhanan. Although first time ko noon, nung last siguro mga isang buwan na nakalipas. So yun, maganda naman yung biyahe rito. And then yun, dinala ko na ngayon drone. Kasi biglaan lang yung biyahe ko nung papunta rito sa Grand Prairie na yung time na yun. So ngayon ito, naka-schedule sa akin to from Winnipeg pa lang. So yun, deliver ko kasi is tomorrow ng umaga. So ang gagawin ko ay sasagad ko na yung oras kung hanggang saan abutin. Kasi yung mga truck stop dito is hindi naman din ganun kalalapit, malalayo yung pagitan. Kaya let's see. So itong unang town na to is anong pangalan nito? Nalimutan ko na. Nalimutan ko na guys. May Tim Horton, may UFA, but yun. So nag-uulan kasi kanina, kaya hindi ko na rin masyado nakuhanan ng ano yung pag-drop ko dun sa Leduc. And yun, yung pag-hook up ulit nitong isang trailer sa Edmonton Terminal. So pagpasensyahan nyo na at yung mga upload ko is laging delay, late. Kasi hindi naman ganun ka ano yung mga mapapanood nyo, paulit-ulit lang, baka maumay kayo. At least ito, panibagong area na naman. Kaya yahe lang. So subukan ko magpalipad ng drone pagka gumanda-ganda yung hangin. Kasi mahangin eh, para makita natin yung area, location. Maganda yung highway dito ha. Ito yung highway na 43. So ito rin yung way ng papunta ng Alaska Highway at saka papunta ng yung Northwest Territory na yan. So hindi pa ako nakakapunta rito. Ito second time ko na to, pero yung last month ko punta rito is yung first time ko na punta. Hanggang Grand Prairie lang ako nun. Pero nung winter kasi may biyahe kasi rito ng papunta ng Whitehorse. Try kong humingi kung magkakameron ulit kasi once in a blue moon lang daw yun. Gusto kong marating din yan yung Northwest Territory, hindi ko pa napupuntahan yan. So baka may chance, let's see magkakameron. So ito sa area kabilang side na makulimlim, parang ulan, malakas kasi ang hangin guys. So sana bukas may reload na ako pabalik. So medyo okay na yung biyahe. Sana magtuloy-tuloy. Magtuloy-tuloy lang naman yung biyahe, survive eh. Kasi nga, yun yan,
solid lang makukuha yung mga kita ng biyahe. Maintenance na lang. So nandito na ako, papasok na ako ng town ng Valley View dito sa Valley View, Alberta. Town. So may flying J dito na truck stop, maliit lang siya. Dito lang ako papalipas ng gabi kasi hindi ako aabot doon sa aking mismong delivery sa may Sexsmith, Alberta ang biyahe ko, which is lampas pa ng Grand Prairie. Ito tayo, Flying J. Service road lang. Yes, doon pa. Gusto ko dito sa kabila para may Tim Horton ako bukas ng umaga. Almost done for the day. Ako, hindi pa yata truck stop to. Hindi, truck stop nga. Oh shoot, puno na yata. May bakante pang isa. Ito na lang. Ito may Tim Horton sa umaga, kape. Restaurant. Shit. Pwede rin yata dito. But dito na lang tayo sa ano. Aray, lalim. Dami pa kami pang isa. Puro mga bumibiyahe dito, mga Super B. Super B. Dito na lang tayo, nakakuha pa ako isang slot. Alright. Right on. Woo! Thank you Lord. Natira ng 4 minutes. So yan, may bumibiyahe rin ditong LCB. Lablo. So natira na ako ng 4 minutes. So yun, at dito na ako magpapalipas ng gabi. So maliwanag pa. And subukan nating paliparan ng drone para makita nyo kung anong itsura dito sa area na to. Kasi ngayon ko lang to mapapaliparan ng drone. At ito, second time ko nga makapunta rito. So sa dideliveran ko tomorrow is nasa ano pa, 139 kilometers pa. So malayo pa. So oras ngayon dito ay 9:45. Then 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mga 7, 8, sakto 8:30 kasi appointment ko doon bukas. So yan naman si Neon Life. So post trip na rin tayo para hindi pa rin nakakabit yung cover. So para kung may problema, please
ay tawag ko na rin para bukas tuloy-tuloy. So magpapalipad sana ako ng drone. Ang problema is no fly zone. Kahit anong gawin kong control, hindi mag-engage yung propeller. Hindi ko alam kung saan dito yung airport, pero sakop siya so maliit lang tong flying J na to. So yan, silyado yan, puro mga Super B mga nakaparada rito guys. Karamihan Super B na tanker, Super B na hopper, puro Super B. Okay, kasi itong era tong alam ko papunta na mga oil field. Marami dito. Yun. All goods. So dito na ako papalipas ng gabi. At para bukas, maaga ako bukas mga 7 is magdi-deliver. Alis na ako rito din 7 ang angat ko. Then yun, mga 8:30 deliver or 9. Yun. Sa kabila ganun din, may ESO rin, Petropas. Yun dun yung ESO. So may mga truck stop dun, malalaki. Yun yung mga Super B na lumber. So yun. Okay dun yung area, mga classic karamihan, mga heavy trucks. Ganda ng bumper nya, no? Magnum, no? So yun. At dito ko na muna tatapusin tong video na to. And yun, magkita-kita na lang muli tayo bukas ng umaga at para sa delivery. And yun, wala, hindi ako makapagpalipad ng drone, kaya sorry guys, hindi natin makikita yung area. So good night.